Okay no mga apo, kumusta kayo? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon ay makilala na natin ang Antikristo sa huling panahon. Siya ay talagang nagpakilala na. Ang taong ito ay matindi pa kay Kibuloy. Lihim lang pala siyang nagmamasid at ngayon ay umaabot na sa 40 bansa sa buong mundo ang kanyang nagiging tagasunod. Marami ang nakatuon ngayon sa isang lalaki na ang mga sinasabi ay tila mahirap paniwalaan. Inaangkin niya na siya ang tunay na dakila para sa mga Kristiyano at Muslim. Sinasabi niyang siya ang tunay na tagapagmana ni Jesus at kay Muhammad at mabilis siyang nakaakit ng pansin. May ilang Kristiyano ang tumatawag sa kanya bilang ang Antikristo. Pero sino ba talaga siya? Isa lang ba siyang mapanlinlang na tao? O may mas madilim na bagay na nangyayari sa likod ng lahat ng ito? Ang pangalan niya ay Abdullah Hashim. Pero ngayon, tinatawag na niya ang kanyang sarili bilang Aba al-Sadiq na ang ibig sabihin ay ama ng katotohanan. Ipinanganak siya noong 1983. Lumaki sa Estados Unidos at ang kanyang ama ay isang Egyptian at ang kanyang ina ay isang Amerikana. Ngayon, ang kanyang buhay ay tahimik na naninirahan sa Inglaterra. Pero sa likod ng katahimikan ng kanyang buhay, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Mula pa sa kanyang kabataan, interesado na si Abdullah sa relihiyon. Talagang nahuhumaling siya rito. Sinaliksik niya ang malalim at kakaibang mga aral na hindi kayang basahin ng karamihan. Ngunit pagkatapos, nagbago ang lahat nang lumipat siya sa Egypt. Sa gitna ng revolusyon, isang serye ng mga karanasan ang nagtulak sa kanya sa banggaan ng propesiya, politika at espiritual na digmaan. At ang mga nangyari sa mga lansangan ng Cairo ang nagsilbing pundasyon ng mga nakakagulat na pahayag na ginagawa niya ngayon. Sinasabing maraming Kristiyano ang napapaniwala niya at nasasaksihan na nila ang katuparan ng propesiya sa kanilang harapan. At marahil mas mabilis nang nauubos ang oras kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil kapag narinig mo kung ano ang itinuturo niya tungkol kina Jesus at Muhammad at pati na rin ang kamatayan ni Pope Francis, mauunawaan mong hindi na lang ito basta kakaibang mga ideya. Nasa gilid na tayo ng isang espiritual na larangan ng digmaan. At habang lalo pa tayong sumusulong, lalong lumilinaw ang larawan, lalong lumalaki ang panlilinlang, tumitindi ang panganib, tumataas ang mga bawat tensyon na kinakaharap. Sa ngayon, si Aba al-Sadiq ay hindi na lamang isang lalaking may mga kakaibang paniniwala. Siya na ngayon ang pinuno ng isang lumalaking pandaigdigang kilusan. Tinatawag itong Ahmadi Religion of Peace and Light. Inaangkin niyang mayroon siyang mga tagasunod sa mahigit 40 bansa sa buong mundo. Tahimik silang lumalago, nag-oorganisa at nag-aantay at ang matindi pa, naglalathala siya ng sarili niyang mga kasulatan. Kabilang ang pinakabago niyang akda na pinamagatang The Mondays Manifesto.
At sa loob ng manifesto na iyon, may mga nakakakilabot na ideya na kapag lumalaganap, maaaring magbago ang pananaw at paniniwala ng lahat. Bakit libo-libo ang handang isugal ang lahat para sumunod sa kanya? At anong mga lihim ng pangakong ibinubulong niya na hindi pa natin nalalaman? At sa katunayan, nagsisimula na ring mabahala ang mga eksperto at sinasabing kahit isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magpasiklab ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Sa loob ng manifesto, nakasulat doon at malinaw na malinaw ang sinasabi ni Aba al-Sadiq. Naniniwala siya na bawat lungsod, bawat kilusan, bawat revolusyon ay dapat may iisang pinuno at pinili daw siya ng Diyos para mamuno at ang Diyos lamang ang karapat-dapat pumili at hindi ang tao ayon sa kanya. Walang halaga ang pagpili ng mga tao pagdating sa pamumuno. Sa madaling salita, walang saysay sa kanya ang demokrasya. Para kay Aba al-Sadiq, ang kalayaang pumili ng mga tao para sa isang leader ay isa lamang ilusyon at ang pagboto ng nakararami ay isang bawal na gawain. Kapag marami ang naniniwala rito, maaaring bumagsak ang mga pamumuno ng bawat gobyerno sa buong mundo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Inaangkin din niya na kapag ang mga tao ay walang pinunong hinirang ng Diyos, ang kaguluhan ay tiyak na magpapatuloy at mas lalo pang lumalala. At narito ang mga nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya nananawagan ng presensya sa bawat isa. Hindi niya sinasabing maghintay at manahimik muna dahil inuutos na pala niya sa kanyang mga tagasunod na kumilos na ngayon mismo. Kung hindi tayo magmamasid, baka wala na tayong magawa bukas. Sa kanyang mga isinulat, iniutos niyang dapat ng talikuran ng mga tao ang mga huwad na pinuno at walang pag-aalinlangan na sabihin niyang ang mga lider ng simbahan, gobyerno at maging ang mga relihiyosong lider. Sila ang mga pinunong pinupuntirya niya. Binabalak niyang harapin at alisan ng karapatang mamuno ang mga ito. Habang unti-unting nalalahad ang mga sinasabi niya, maiintindihan ninyo hindi lang kung sino siya, kundi kung bakit ang kanyang kilusan ay maaaring maging mitsa ng apoy na kakalat sa buong mundo. Dahil kung magpapatuloy ito nang hindi napipigilan, ang relihiyong tinatag niya, ang Ahmadi Religion of Peace and Light, ay maaaring maging kabaliktaran ng kapayapaan. Hindi lang basta kapangyarihan ang hinahangad ni Aba al-Sadiq na mamuno ng isang bagong relihiyosong grupo, kundi gumagawa din siya ng mga nakakagulat na pahayag tungkol kay Jesus at maging sa mismong pundasyon ng Kristyanismo. Inaangkin niyang siya ang tunay na tagapagmana ni Pedro na siya raw ang totoong papa. Hinayaan niya lang daw si Pope Francis noon dahil alam niyang hindi na magtatagal pa ang kanyang buhay. Tunay ngang isa siyang Antikristo dahil hindi lang ang pangalan ni Jesus ang nilapastangan niya, kundi pati ang mga pangalan ng bawat pinuno. Inaangkin na niya ang sukdulang kapangyarihan. At sa ngayon daw, nasa kanya na ang kapangyarihang iyon.
Sa kanyang isipan, siya ang tulay sa pagitan ng Kristyanismo at Islam at ang lehitimong pinuno ng dalawang relihiyon. Ginagamit pa niya ang mga talata sa Biblia bilang patunay sa kanyang mga pahayag. Itinuturo niya ang sinasabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia," na mababasa sa Mateo chapter 16 verse 18. At maniwala ka, ang ginagawa niya matapos ang pag-aangkin ng pagkapapa ay mas nakakatakot pa. Maaaring hindi mo pa narinig ang pinakamasahol na salita na kagaya nito. At sinasabi din niya kung paano niya binabaluktot maging ang kamatayan ni Pope Francis. Matapos pumanaw ni Pope Francis, gumawa si Abba al-Sadiq ng isang hakbang na lubhang nakakagulat na nagdulot ng pagkabigla sa maraming Kristiyano. Idineklara niya na ang kamatayan ni Pope Francis ay hindi dahil sa isang sakit, kundi ito raw ay isang kababalaghang espiritual na ginagawa ng panalangin at mga sigaw ng kanyang mga tagasunod. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang iyon? Kinulam ba nila si Pope Francis? Ito ang aktwal niyang pahayag. Nilamo ng lupa ang huwad na papa, nayanig ang trono ng kasinungalingan. Pero ano nga ba ang ibig niyang sabihin sa nilamo ng lupa? Anong hindi nakikitang puwersa ang kanyang tinutukoy? Parang isang pangkukulam ang ginagawa nila. Naniniwala si al-Sadiq na dahil sa tinig ng kanyang mga tagasunod ang siyang nagwasak sa espiritual na otoridad ng Batikan. At ito ang lihim na plano sa likod ng kanyang bagong inilathalang manifesto. Isang secret playbook na ayon sa ilan ay maaaring magdulot ng matinding panganib kung ito'y lumalaganap. Kapag narinig mo ito, maunawaan mong bakit may mga eksperto na nagsasabing ito ang pinakamapanganib na kilusang panrelihiyon na hindi mo pa naririnig. Tandaan, hindi lang si Abba al-Sadiq ang nangaral sa libu-libong tagasunod niya sa isang lihim na lugar. Nakaakit na siya ng dusi-dusinang mga bansa at matapang na inaangkin ang banal na kapangyarihang mamuno sa lahat, Muslim, Kristiyano at maging sa mga Hudyo. At nagbabala pa si Abba al-Sadiq na ang mga lipunang hindi kumikilala sa kanya ay mauuwi sa kaguluhan, karahasan, pagbagsak at pagkawasak. Kung totoo ang sinasabi niya, nakaayos na ang entablado ng mundo para sa kanya. At baka mas malapit na tayo sa sakuna kaysa sa inaakala natin. Sinasabi niya na ang mga pangalan ay matagal nang naisulat at kabilang daw ang kanyang pangalan roon. Naniniwala siyang tinutupad niya lang ang isang plano na walang sinumang tao ang makakapigil. Kung ganun, talagang nakakatakot ang taong ito. At kung mali ang kanyang mga sinasabi, pero sinusunod pa rin siya ng mga tao, ng kanyang mga miyembro, paano na? Maaaring humantong ito sa isang pinakamatinding panlilinlang. Maaari nating ikapahamak ang pagsunod sa maling tao, habang ang tunay na panganib ay unti-unting umuusbong sa ating harapan. Sinasabi sa unang Juan, chapter 2, verse 22, sino ang sinungaling, kundi ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak.
Ibig sabihin, sino mang binabaluktot ang katotohanan tungkol kay Jesus, sino mang binabago ang katotohanan kung sino si Jesus, ay siya ang tunay na Antikristo.